Agad siyang humiga sa kanyang kama at niyakap ang kanyang sarili. Lamig na lamig siguro. Pumunta ako sa cabinet niya para kumuha ng kahit anong pwede ko pang ipangbalot sa kanya. Buti na lang at may nakita akong comforter doon. Pumunta ako sa kama niya at ibinalot ko sa kanya yung nakuha kong comforter. Nang kinuha ko na ang thermometer sa kanyang bibig at binasa ang temperaturang nakasaad doon, ang taas ng lagnat niya. Wala ka pang iniinom na gamot? Tanong ko. Umiling siya habang nakapikit. Hindi ka pa umiinom ng tubig at kumakain ng almusal. Umiling na naman siya. Mayaman kayo, diba? Bakit wala kayong mates? Tanong ko. Day off nila ngayon. Nanghihinang sabi niya. Tatayo na sana ako pero hinawakan niya ang kamay ko. Saan ka pupunta? Tanong niya. Paiinumin ka ng gamot at tubig. Pakakainin ka ng almusal. Pupunasan ka at pagpapaliting ng damit. Nasagot ko na ba ang lahat ng gusto mong malaman? Umirap siya. May sakit na nga, nakakairap pa. Tinulungan ko na nga. Inirapan pa ko. Aba, matindi. Pinanggigilan ko siya. Kainis. Inihanda ko sa isang tray ang lahat ng kakailanganin ni Ruel. Pinakain ko muna siya ng almusal. Noodles? Tanong niya. Maarte ka. Sige, uuwi na lang ako. Sabi ko at inilapag sa bedside table niya ang isang mangkok. Hinawakan na naman niya ang kamay ko. Kakainin ko na. Huwag mo lang akong iwan, sabi niya. Kinuha ko ang mangkok. Kakain ka rin naman pala. Ang dami pang sinasabi. Pagkatapos niyang kumain ay pininom ko siya ng gamot. Pagkatapos doon ay inihanda ko ang palangganan na may lamang maligamgam na tubig. Inilublob ko roon ang bimpo at piniga para bumaba ang lagnat niya. Kailangan ko siyang punasan. Saglit lang. Sabi ko at kumuha ako ng t-shirt mula sa cabinet niya. Magpalit ka na. Sabi ko at inihagis ko sa kanya ang t-shirt. Ikaw na, Rosie. Hindi ko kaya eh. Nanghihina ako. Sabi niya. Nanliit ang mga mata ko sa kanya. Namumuro ka na ah. Nasa akin ba ang mga kamay mo? Tanong ko. Sige na please, sabi niya. Tumingala ako at umiling. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang lalayan ng kanyang t-shirt at ininas ko yun. Napalunok na lang ako nang makita ko ang abs niya. Sweating abs. Pinagpapawisan ka yata. Tanong niya nang masuotan ko na ang kanyang t-shirt. Manyak, sigaw ko at ibinato ko sa kanya ang hinuban niyang t-shirt. Humagalagpak siya ng tawa. Nakahawak pa siya sa tiyan niya at halos mamimilipit na sa sobrang galak. Uuwi na ako. Sabi ko at tumayo ako mula sa kama niya. Pero hinatak na naman niya ako. Malakas ang pagkakahatak niya sa akin kaya napadapa ako sa dibdib niya at napahawak sa abs niya. Ramdam ko ang hininga niya sa bumbunan ko. Tinuunan ko ang dibdib niya at pinasadahan ko ng tinang bukhang mukha niya. Bakit parang nagwagupuhan ako sa kanya? Hinapit niya ang bewang ko at di ko na napigilang hindi mapapikit. Anong binabalak ng mokong na ito? Pumikit na lang din ako at nag-abang sa gagawin niya. Naramdaman ko ang hininga niya sa tainga ko. Ang bago mo pala, Rosie. Bulong niya sa tainga ko. Nakapikit na rin ako nang maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Dami, Ruela at Jansa. Isang linggo na ang nakalipas simula nang pinuntahan ko sa bahay nila si Ruel at simula rin noon ay iniwasan ko na siya. Ewan ko ba, hindi ko pa rin makalimutan ang bawat halik niya sa labi ko. Hawak ko ang ibang parte ng labi ko. Pinaglalaroan ko nga eh. Naalala ko kasi ang halik ni Ruel. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko ay naaadik ako sa kanya. Makatiba ang labi mo, Rosie? Tanong ni Cindy habang hinahalo ang lemonade na nasa isang malaking garapon. Ngayon ang umpisa ng school fair namin. Sina Cindy, Janet, Mia, Popoy, Edwin at ako ang naatasan na magbenta ng palamig sa buong linggo ng school fair. Hindi naman. Bakit? Tanong ko. Kanina mo pa kasi hinawakan niyang labi mo eh. Sabi niya sabay piga ng lemon sa malaking garapon. Dahil sa sinabi niya ay bigla tuloy akong nahiya. Janet, nasan yung panghalo dito sa lemonade? Tanong ni Cindy at inangat pa niya ang ingredients ng lemonade na nasa tabi niya. Sandali lang, kukuhanin ko sa classroom natin. Pagkasabi noon ni Janet ay tumakbo na siya sa corridor papunta sa classroom namin. Inilibot ko ang aking paningin sa buong booth. Bakit parang kulang? Poy, tawag ko sa nag-aayos ng mga plastic cups na si Popoy. Si Mia, nakita mo ba? Tanong ko sa kanya. Ewan ko dun. Ilang linggo na naman na hindi pumapasok iyon simula nung mangyari yun kay Berna. Sinabi ko na nga kay Sir Ryan na huwag nang isali si Mia sa grupo natin para sa school fair. Kaso nagbabakali si Sir na baka raw pumasok si Mia. Kaya yun isinama pa rin siya sa groupings. Oo nga. Kaya pala hindi ko napapansin ang maingay na babaeng yun. Pagkalipas ng ilang minuto, magsisimula ng school fair kaya naman lahat ay abala sa mga sarili-sariling booth na naka-assign sa kanila. Nasaan na si Janet? Ganun ba kabigat yung sandok at ang tagal niyang bumalik ha?
Tanong sa akin ni Cindy. Bumaling siya kina Edwin at Popeye na inililipat sa lamesa ang malalaking garapon ng lemonade na ititinda namin. Puntahan nyo nga doon, baka nga mabigat yung sadyok, kaya ang tagal bumalik. Sarkastik kong sabi ni Cindy. Si Jeanette duguan, sigaw ni Nimpa, na isa rin sa mga kaklase ko. Agad kaming nagkatinginan ni Cindy. Naagaw ni Nimpa ang atensyon ng mga estudyanteng naroon, kaya agad na dumagsa ang mga estudyanteng gustong makausyoso sa nangyari kay Jeanette. Nang makarating kami sa classroom namin, ay nagulantang lahat sa aming nakita. Nakabigti na si Jeanette. Duguan ang uniformeng suot niya at may mga dugo pa na tumutulo sa sahig. Bukod pa roon ay may nakita kaming nakasulat sa whiteboard na nasa likuran lang ni Jeanette. Ang mas nakakakilabot pa, mukhang dugo ni Jeanette ang ginamit para maisulat ito. 4 down, 4 to go, revenge is my weapon. Yan ang nakasulat sa whiteboard. Nang mapatingin ako sa sulok ng classroom, may nakita akong babaeng nakaputi at duguan. Nakayuko siya pero nung bigla siyang tumuhay, ay kinilabutan ako. Si Agatha. Ang nakakatakot na mukha ni Agatha. Bakit ba siya nagmumulto? Bakit ba siya nagpaparamdam sa akin? Ayoko sanang pag-isipan siya ng masama dahil kaibigan ko siya. Pero sa tuwing may namamatay sa eskwelahan ito, ay nagpapakita siya. Hindi kaya si Agatha ang may pakana nito? Bakit niya ito ginagawa? Bakit siya pumapatay? Ano na naman ang nangyari dito? Bakit kayo nagkukumpulan? Tila nahati ang pagkukumpulan dahil sa boses ni Sir Ryan. Tinignan niya kaming lahat na naroon at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita niyang may nakabigti sa loob ng aming classroom. Oh my God! Tawagin niyo si Principal Francis Willis. Utos si Sir Ryan. Agad naman siyang sinunod ni Remy at Chris ng mga klase ko rin. Dahil sa dami ng mga nagkukumpulang mga estudyante ay nawala na ako sa pwesto. Tumingkayad pa ako para sana makita ang mga nangyayari nang bigla akong madulas sa laking gulat ko nang bumulaga sa akin ang mukha ni Agatha. Dahil doon ay napatayo ako at makbo. Rosie, saan ka pupunta? Hindi ko nanilingon si Cindy sa kasobrang takot ko. Takbo lang ako ng takbo. Kung saang lugar sa school ako nakarating. Walang nagkalat ng mga estudyante ngayon kahit na school fair dahil lahat ay nasa classroom namin. Napatigil lang ako sa pagtakbo nang makarinig ako ng kaluskos. Tumingin ako sa paligid. Nasaan na nga ba ako? Bakit ang dilim dito? Paano ako nakarating dito? Bigla na lang akong nakarinig ng nakakatakot na ingay. Talagang nakakatakot na ingay. Bigla kong naalala ang lighter na nasa bulsa ko. Hindi ito akin. Sinamsam ko ito kay Popeye kanina habang nag-aayos ng itisin na naming palamig. Hindi ko alam kung saan ito gagamitin, pero nakita ko siyang pinaglalaroin ito, kaya kinuha ko na at mansamantalang itinago muna sa aking bulsa. Kinapa ko sa bulsa ang lighter ni Popeye. Nang makapakapa ko ito, agad ko nang nilabas sa bulsa ko at binuksan. Pero parang may umihip dito kaya namatay. 2 beses ko pa itong pinihit bago sumindi. At laking gulat ko nang bumalandra sa harapan ko ang mukha ni Agatha. Napasigaw ako. Pag-atras ko ay nasa corridor na uli ako ng aming school. Pawisan ako. Hinahabol ko rin ang aking paghinga. Tama na please, tama na. Sigaw ko kahit wala naman akong kausap. Yan din ang isinisigaw ko ng mga oras na pinapatay nila ako. Hindi nila ako pinakinggan, kaya hindi ko rin kayo pakikinggan. Sabi ng isang boses. Umikot-ikot ako para tingnan kung kaninong boses iyon. Wala namang tao sa paligid. Pinapatay? Nino, sino ka? Ikaw ba si Agatha? Bakit mo ito ginagawa? Umiiyak kong sabi. Bigla ko na lang naramdaman na parang may pumulubot sa bibig at bewang ko. Laking gulat ko na lang nang makita ang mga dugo ang kamay ang nakahawak sa akin. Pilit kong hinahabol ang mabilis kong hininga. Sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa takot ay parang mamamatay na ako. Ako nga si Agatha. Si Agatha na walang